Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 5, 2026 at tayo po ay nasa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Zacarias chapter 9 verses 9 to 10. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sion, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagkumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dapat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At muli, tayo ay nasa ika-14 na linggo na ng ating pong karaniwang panahon. At sa linggong ito, sa pasimula, sa unang pagbasa, ay narinig natin ang pahayag naman ni Propeta Zacarias. At sa kanyang pahayag ay yung paanyaya sa Sion, sa bayang Israel, na sila ay magalak, sila ay magdiwang dahil nalalapit na, kaya ipinakita kay Propeta Zacarias ang panibagong buhay na naghihintay sa kanila sa pamamagitan nitong propesiya na dumarating. Sabi nga, pagkat ang hari mo ay dumarating na at mapagwagi at mapagtagumpay. Bagaman mula sa panahon ni Zacarias, napaka-tagal pa, ilang libong taon pa ang lumipas bago ang katuparan nito nang tinutukoy walang iba kundi ang ating walang hanggang hari na ang ating Panginoong Jesucristo. At dito, yung paanyaya na magamat sa sitwasyon nila kasi noon, sila ay naalipin, nasakop ng iba't ibang mga bayan, at sila'y labis na naghihirap. Pero ngayon, yung pahayag na magalak kayo at magdiwang. Isang mensahe na talagang paanyaya na itigil na kung ano o matitigil na kung ano yung mga nagiging sanhi ng paghihirap at pagdurusa ng bawat isa, lalo na ng bayang kanila pong kinabibilangan. Pero ito nga ay aalisin na, aalisin na ang mga karwahe sa Ephraim. Ibig sabihin ito yung mga sasakyang pandigma. Magkakaroon na ng kapayapaan, mawawala na ang mga gamit pandigma dahil magwawagi ang isang hari na magdudulot ng kapayapaan para sa lahat. Kaya yung paanyaya muli sa atin ay tumigil muna, magpahinga at damahin natin ang mensahe ng Panginoon. Matatapos din at magwawakas din ang kasamaan, ang kasinungalingang umiiral, lalo na sa panahon natin ngayon. Talagang kabi-kabilaan ng mga nangyaring kaguluhan, mga rally dito, rally doon, na hindi natin alam. Ang gusto lang naman natin, syempre, mawala ang korupsyon, matigil lang nakawan, ang patayan, lalo tigit ang kasinungalingan na siyang lumalason sa ating lipunan. Pero sadyang mailap pa ito sa ngayon, pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Pero hindi naman hinihingi sa atin na huwag tayong magpahinga, kundi yun nga, lalo tigit sa dami ng mga nangyayari, lalo tigit kailangan natin munang huminto at huminga ng kaunti at magpahinga sa piling ng Diyos. Sa ganun, tayo pong lahat ay sama-samang ma-recharge sa tulong ng kanyang mga salita na siyang gabay naman natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Muli po,
sa mapagpalang araw sa inyo po lahat.